Bago tayo magsimula, pwede bang pahingi ng like at mag-subscribe ka na din sa ating munting channel para ganahan pa ang Kagingo nyo mag-upload araw-araw, at kung mayroon mga maiiksing ads na lumabas sa ating video, huwag nyo na i-skip mga Kagingo, dahil malaking tulong na yan sa ating channel. Tayo na at simulan na natin ang bagong kabanata ng pinakamalakas na assassin na nabuhay muli sa mahinang katawan ng ikatlong Panginoon na si Sorayang. Sa nakaraang kabanata, may sensinang kinausap ng Penal Lohol Master na si Gogo ang ikatlong batang Panginoon at binalaan ukol sa Demon Lord. Kinagabihan, sinundan ni Ji Yong-hyun, ang ikatlong anak na lalaki ng Demon Sword Family, si Dongpil, at inatake ito habang pauwi. Wala ito sa sarili at pilit nitong kinukuha ang kanyang Silent King Sword dahil sa taglay nitong demonic energy. Dumating din si Yui Hongrian at kinalaban ito, ngunit maging siya at na-overpower ng kalaban. Di nagtagal, dumating din si Hajen at kinalaban si Ji Yong-hyun. Bagaman malakas ang internal energy niya, na-corner at binugbog siya ni Hajen dahil basic lang ang kakayahan niya sa martial arts. Sa pagpapatuloy ng kwento, pagkatapos ng walang habas na pambubugbog ni Hajen kay Ji Yong-hyun ay agad nila itong dinala sa Penal Lohol. Dito ay ikinulong siya ni Gogo sa isang selda at iginapos sa leeg, mga kamay, at mga paa. Hindi na makilala ang bagbog saradong mukha nito, kaya naman sinama ng tingin ni na Gogo, Dongpil at Hongrian ang ikatlong batang Panginoon. Painocenti namang tumindig si Hajen at tinanong sila, "Uy, bakit ganyan yung mga tingin yung lahat sakin ha? Ano bang ginawa kong mali? Dahil ba naging malupit ako sa kanya? O dahil ba tumatawa ako habang binubugbog ko siya?" Nakakunot ang noo at seryosong sabi ni Gogo, "Tignan mo na lang ang mukha niya. Kung di nga naman kriminal ang taong ito ay di mo talaga maiiwasang maawa sa ginawa sa kanya ni Hajen." Walang halong konsensya na dumpensa naman ni Hajen, "Well, mukhang nasobrahan nga ako sa kanya, pero makikilala mo pa naman siya." Lalong nena si Gogo, at hindi na naman maunawaan ang mga kilos ng batang Panginoon. Kaya tinanong niya, ang suspect ay ang panganay na anak na lalaki, pero bakit mo ito ginawa sa ikatlong anak na lalaking si Ji Yong-hyun? Ngunit sabi ni Hajen, "Well, malalaman natin yan ngayon." Bigla namang nagulat si Gogo at di maintindihan ang sinasabi ng batang Panginoon. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Hajen, "Dapat alam mo rin, na kaya mahirap ang kasong ito ay dahil walang iniwang anumang konkretong ebidensya ang salarin. Malinis magtrabaho, walang anumang bakas na iniwan, at masyadong maingat sa puntong hindi man lang nalaman ng matalas at istrikto nilang ama, na tinaguri ang Sword King. Sa tingin mo ba mag-isa lang siyang kumilos? Kaya naman nagkaroon ako ng hypothesis na meron siyang kakuntsaba. Nasabi ko ito nang obserbahan ko sa silang dalawa." Nang sabihin ito ni Hajen, dito nanlaki ang mata nilang tatlo at napagtanto na may punto nga siya. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Hajen, ang panganay na anak ay may aura na mapamaslang, yung tipong nakukuha sa pamamagitan ng palagiang pagpatay, at ang nakababatang na kapatid naman ay nagtatago ng isang kakaibang demonic energy. Kaya sa kasong ito, sila ang main perpetrator at kasabwat. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Gogo, kaya sabi niya, hindi ganon kasimple ang kasong ito. Itatanggi lang ng main perpetrator ang lahat at naputol ang kanyang pagsasalita nang may biglang kinuha si Hajen mula sa manggas ng kanyang damit. Ito ay may balot na kulay lilang tela na may disenyong ahas. Ang niyalaman nito ay hallucination powder. Sabi ni Hajen, "Pinaghirapan ko itong makuha mula sa Joksa family. Ito ay gawa sa isang halamang gamot na kilala sa epekto nito na magkaroon ng halusinasyon ang makakalanghap nito. Pinahihina nito ang kamalayan ng biktima. Gagamitin natin ang hallucination powder na ito para paaminin si Ji Yong-hyun sa mga kasalanan ng nakatatandang kapatid niya, at para lumabas ang katotohanan tungkol sa kakaibang demonic energy na tinataglay niya." Laking gulat ni na Dongpil at Hongrian, sabi nila, pinuntahan niya binugbog niya sa Joksa family para kunin ang halamang gamot. Nakakaloka, grabe namang pamamaraan yan.
Nagpatuloy si Hajen nang may seryosong tingin at puno ng kasiguraduhan, aniya, siguradong galing sa mga taong napatay niya ang demonic energy na nasa katawan niya. Mas naging sigurado ako rito nang makita ko siyang umatake ng parang walang plano, pagkatapos niyang ma-absorb ang demonic energy mula sa Silent King Sword. Gayunpaman, kahit na ang dalawang ito ay ipadala sa Penal Law Hall, mawawala ng saysay ang lahat kapag ang isa sa kanila, yung panganay na kapatid, ay hindi sumang-ayon. Kaya naman ngayon, kailangan kong bisitahin ang huling taong maaaring makapagresolba nitong issue. Samantala, sa tinutuluyan ng Demon Sword family sa loob ng Divine Cult, tahimik na umiinom ng tsaa si Ji Wunwei. Sabi niya, totoo nga na ibang-iba ang tsaa na iniinom dito sa Divine Cult. Gayunpaman, naglaro ang maraming tanong sa kanyang isipan. Ito ba ay dahil unang araw niya rito sa lugar? O dahil bukas ay magiging disipulo na ng Demon Lord ang kanyang anak? Hindi ko mapakalma ang aking puso kahit na mayroong banayad na hangin at mabangong tsaa. Naputol ang kanyang pagninilay nang may maramdaman siyang presensya mula sa isang estranghero. Laking gulat niya nang makita ang ikatlong batang Panginoon sa paglingon niya. Naglakad papalapit si Hajen sa kinauupuan niya at pabirong nagkomento, umiinom ka ng tsaa imbes na alak. Healthy living yan. Napatayo si Ji Wunwei at umakyat si Hajen sa gazebo. Nagtanong siya, ayos lang ba na istorbohin kita sa pagre-relax mo? Tumugon naman si Ji Wunwei, oo naman, walang problema. Direktang sabi ni Hajen, alam ko na ayaw ng pinuno ng pamilya ang walang kabuluhang mga bagay at paligoy-ligoy na usapan. Kaya didiretso na ako sa punto kung bakit ako naparito. Matama namang sagot ni Ji Wunwei, nakikinig ako, magsalita ka lang. Seryosong sabi ni Hajen, ang ikatlong anak mo na si Ji Yonghyun ay inaresto. Laking gulat ni Ji Wunwei sa narinig na balita. Aniya, anong ibig mong sabihin na inaresto ang ikatlong anak na lalaki ko? Ngunit nagpatuloy si Hajen, iniisip ko na isunod ang panganay mong anak na lalaki na si Ji Kang-hyun. Gusto kong malamang kung anong iniisip mo. Inilabas ni Hajen ang isang dilaw na scroll. Sa kalaliman ng gabi, sa ilalim ng dilaw na buwan, binasang mabuti ni Ji Wunwei ang mga nilalaman na scroll na ibinigay ng ikatlong batang Panginoon sa kanya. Ito ay isang mahabang listahan ng lahat ng mga miyembro ng Divine Cult na pinatay ni Ji Kang-hyun at ang mga inaming krimen ni Ji Yonghyun bilang kasabwat nito. Dumilim ang paningin at pinagpawisan ng malamig si Ji Wunwei sa di inaasahang revelasyon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nabasa. Aniya, hindi. Paanong si Kang-hyun? Totoo bang siya talaga ang gumawa nito? Tinignan siya ng diretso sa mata ni Hajen, habang sinasabi, lahat ng nakasulat dito ay totoo. Kung hindi ka naniniwala rito, pwede kong ipatawag dito ang taga-Penal Law Hall mismo. Ngunit mariing tumanggi si Ji Wunwei, aniya, hindi ako naniniwala rito. Kumunat ang kanyang noo at yumigting ang mga ngipin, saka ibinato ang tanong, paano kung ginagawa mo lang ito para alisin ang mga kakompetisyon mo? Seryosong tumingin sa kanya si Hajen at sinabi, napatumba ko na ang ikaapat na batang Panginoon. Nakakonfine siya ngayon sa kanyang tahanan para sa treatment, pero nasa estado siya na nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang labanan sa pagmamana ng trono ay matagal nang nagsimula. Kaya kung titignan mo, kayang-kaya kong tanggalin ang isang kagaya mo sa linya kung gugustuhin ko. Kaya wag kang mag-isip ng mga walang kabuluhang bagay. Hindi ko alam kung ano ang motibo mo para itulak ang mga anak mo para maging mga disipulo ng Demon Lord, pero paano kung maging disipulo nga ang isa sa kanila pero magsimulang kumitil ng buhay ng mga miyembro ng kulto ulit? Gusto mo bang ilagay sa kahihiyan ang pangalan ng inyong pamilya dahil dito? Napakuyom ng kamay si Ji Wunwei habang pinakikinggan ang argumento ng ikatlong batang Panginoon. Sa tindi ng kanyang emosyon ay dumaloy ang demonic energy sa kanyang kamao na nasa ibabaw ng mesa. Binalaan siya ni Hajen, kaya pag-isipan mo ng mabuti ang iyong desisyon. Wala siyang ibang nasagot kay Hajen kundi, hayop ka. Sa kanyang pagkainis,
Nagpatuloy si Hajen, kung mananatili kang totoo sa mga salitang sinabi mo kanina. Dito nagapoy sa galit si Ji Wunwei at napatayo sa kanyang upuan habang sinasabi, wala ka talagang respeto. Nang gabing iyon, nagtapos ang mapait nilang pag-uusap. At mabilis na lumipas ang magdamag. Kinabukasan ng umaga ay opisyal na nagsimula na ang Mara Festival. Nagtipon ang nakaparaming miyembro ng Divine Cult sa harapan ng isang malaking estatwa ni Mara na gawa sa bato. Maririnig ang malakas na sigaw ng isang opisyal, magbigay ng paggalang ang lahat sa banal na Diyos. Isa sa mga nakatayo sa publiko ay si Jin Wunwei. Habang nakayuko ang lahat, nakatingala siya sa taong nakatayo sa pinakatugtog ng isang pagoda ang ikatlong batang Panginoon kasama si Goldie. Pigil na pigil siya sa galit habang inaalala ang kanilang mga pinag-usapan kagabi. Nang mag-apoy siya sa galit, pinakalma siya agad ni Hajen at sinabi, kumalma ka, pinuno. Hindi ako nagpunta rito para labanan ang Demon Sword family. Lumabas sila sa bakuran, nababalutan ng demonic energy. Sinusubukan ni Hajen na kumbansihin siya, alam ko na madali lang sayo na gumawa ng paraan upang pagtakpan ang mga kasalanan ng anak mo, pero alam ko rin na hindi ka ganoong klase ng tao. Mayroon akong proposal sayo. Ikaw mismo ang mag-ulat ng mga krimen na ginawa ni Ji Kang Hyun direkta sa Demon Lord bukas sa Mara Festival. Naniniwala ako na sa pag-amin na ito, mapapanatili mo ang dangal ng Demon Sword family sa harap ng lahat ng naroon. Lumabas ang mga ugat sa mukha ni Ji Wunwei sa sobrang taas ng tensyon bunga ng matinding pagkagalit. Binyantaan siya at pinapili siya ni Hajen, mamili ka. Ang kapalaran ng mga susunod na siglo ay nakasalalay sa konsensya mo. Konsensya. Ang salitang ito ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa kaysa sa ugong ng mga trumpeta na pinatutugtong sa Mara Festival. Tinanong ni Ji Wunwei sa kanyang isip, mas mahalaga ba ang konsensya kaysa sa dignidad ko? At kaysa sa dangal ng Demon Sword family. Buhat-buhat ng mga nakapulang sandatahang hukbo ang isang malaki at maranyang palanquin kung saan nakasakay ang Demon Lord. Pumarada sila patungo sa matataas na pagoda. Nang makarating siya ay sumigaw ang isang opisyal biglang senyales sa publiko na magbigay galang. Inanunsyo niya, papurihan ang Demon Lord. Mabuhay ang Heavenly Demon Divine Cult. Ang mga hanggal na anak ng demonyo ay bumati sa banal na Diyos. Nagsiluhuran ang lahat ng mga tao kabilang ang mga opisyal upang magpakita ng respeto sa presensya ng Demon Lord. Isa na rito si Ji Wunwei. Ikinuyom niya ang kanyang kamay na nakahawak sa lupa, nanginginig habang iniisip na papalapit na ang nakatakdang oras. Napuno ng pait at pagkadismaya ang kanyang puso habang iniisip ang nabigong pangarap niya para sa kanyang anak. Sabi niya sa kanyang isip, pinangarap kong makita ang aking anak na itinuturing bilang isang Diyos, sa isang lugar na hindi ko maaabot, ang pinakamataas na posisyon sa Divine Cult. Naniwala ako na ang anak ko na pinagmamalaki ko simulat sa pool ay walang magiging problema sa pagkuha ng posisyong iyon. Pero, paano niya nagawa ang ganoong mga kasamaan? Ito ang kanyang tahimik na hinaing habang pinagmamasdan ang kanyang anak na naglalakad papunta sa Demon Lord. Ngayon ang araw na nakatakda siyang italaga bilang disipulo. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihintay, hindi niya matanggap na mabubulilyaso ang lahat dahil lang sa pangingialam ng isa sa mga disipulo. Ngunit wala siyang magawa dahil nakakuha ito ng tiyak na ebidensya. Samantala, mula sa itaas ay binabantayan ni Hajen ang bawat kilos ni Ji Wunwei sa baba. Tanong niya sa kanyang isip, pinuno ng Demon Sword family, nagdadalawang isip ka pa rin ba? Kung sakaling iba ang maging desisyon nito, nakahanda si Hajen na kumilos upang umayon ang sitwasyon sa layunin nila na isiwalat ang katotohanan. Bigla namang bumaba si Goldie mula sa balikat ni Hajen at tumuntong sa dulo ng bubong. Naramdaman ng Demon Lord ang presensya nito at nang matano niya ito mula sa kanyang kinatatayuan, sinabi niya sa kanyang isip, matagal na mula nang huli tayong magkita, Jackal. Pareho silang nababalutan ng ginto, ang gintong balahibo ng Zoro at ang gintong mga palamuti at mga berda sa tradisyonal na kasuotan ng Demon Lord.
Tinatanaw ng Demon Lord ang Zoro na nasa bubong ng katapat na pagoda, at tila biniro niya ito, nasa batang anyo ka pa rin na ngayon. Ang liit-liit mo. Bilang sagot ay nagpakawala naman ang Zoro ng isang napakaliwanag na enerhiya. Natawa ng bahagya ang Demon Lord, isang bagay na bihirang makita sa laging seryoso na disposisyon nito. Sabi niya, haha, sinasabi mo ba na sa kabila ng batang katawan mo ngayon ay makapangyarihan ka pa rin gaya ng dati? Kumislap ang mga mata ng Zoro na tila isang bahaghari, tila nagpapahayag ng pagsang-ayon sa sinabi nito. Maya-maya pa ay tumindig ang Demon Lord sa harapan ng mga opisyal at publiko, at buong dignidad na nagsalita. Ayoko nang gawing komplikado ang mga bagay-bagay kaya tatapusin ko ang pagpupulong na ito sa isang maikling talumpati lang. Simula sa araw na ito. Habang nagsasalita ang Demon Lord, sinasabi ni Ji Wunwei sa kanyang isipan, hindi ba pwedeng matapos na lang ang araw na ito nang walang anumang problema? Bakit ko kailangang itakwil ang anak ko at dumihan ang karangalan ng aming pamilya? Seryosong nag-aabang si Hajen sa gagawin ni Ji Wunwei, at sinabi sa isip niya, ito na ang nag-iisa at huling pagkakataon mo, pinuno ng Demon Sword Family, Ji Wunwei. Tinatanggap ko si Ji Kang-hyun, ang panganay na anak ng Demon Sword Family, bilang aking disipulo, ito ang anunsyo ng Demon Lord. Pagkatapos niyang magsalita, biglang tumayo si Ji Wunwei at sumigaw, pakiusap, sandali lang, aking Panginoon. Ako, si Ji Wunwei, pinuno ng Demon Sword Family, ay kailangang magsalita, kahit sa banta ng kamatayan. Natigilan si Hajen, ang buong atensyon ay nakalaan sa sitwasyong nangyayari. Pinagpapawisan ng malamig, nanginginig sa kaba habang nakayuko ay nagpatuloy si Ji Wunwei, ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo, ngunit nakagawa ng malaking krimen ang aking anak. Sa kanyang narinig, nagpakawala ng isang napakalakas na madilim na demonic energy ang Demon Lord at buong autoridad na sinabi, tama na yan. Pinigilan ni Ji Wunwei na matangay ng malakas na wave. Inutusan siya ng Demon Lord, pumunta ka sa palasyo ng Demon God, ngayon din. Mabilis na umalis sa palanquin ang Demon Lord at naiwan si Ji Wunwei na nakatulala. Si Hajen naman ay napanganga sa di inaasahang reaksyon ng Demon Lord. Aniya sa kanyang isip, ano? Pinaplano niya ba talagang kunin siya bilang disipulo? Anong iniisip mo, Lee Cheon-sang? Pagkatapos ng tensyonadong eksena sa pagbubukas ng Mara Festival, agad nang nagtungo si Ji Wunwei sa palasyo ng Demon God, at naroon ang Demon Lord na naghihintay sa kanya. Di nagtagal ay sumunod din dito si Hajen. Tumuloy ka, ikatlong batang Panginoon, sabi sa kanya ng Demon Lord. Agad na yumuko at buong paggalang na bumati si Hajen pagkapasok sa silid, aniya, binabati ko po ang Demon Lord. Sa loob ng silid, nadatnan niya ang Demon Lord na nakaupo sa mataas na trono, at sa baba ng maliit na hagdan, mayroong isang bilog na mesa at dalawang upuan. Nakaupo sa isa rito si Ji Wunwei. Agad na lumapit si Hajen at umupo sa katapat na upuan. Inalok ng Demon Lord si Hajen, gusto mo bang uminom? Ngunit casual siyang tumanggi sa alok nito, aniya, ayos lang po ako. Sabi ng Demon Lord, mukhang wala ka sa mood uminom. Napanganga si Ji Wunwei at napatitig kay Hajen, habang iniisip, ang lakas ng loob niyang tanggihan ang inalok ng Demon Lord na alak. Sino ba itong ikatlong batang Panginoon na ito? Sabi ng Demon Lord kay Ji Wunwei, nagpakita ka ng katapangan. Siguradong hindi naging madali na gawin ang ganong klaseng bagay sa harapan ng napakaraming tao. Kalikasan mo na ito. Nakayuko namang sumagot si Ji Wunwei, nagpapasalamat ako sa papuri. Pero ginawa ko lang ang. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang bigla siyang tinanong ng Demon Lord sa mariing tono, tatanungin kita. Paano mo gustong ayusin ito? Sagot naman ni Ji Wunwei, kahit na anak ko siya. Sa tingin ko ay wala na sa akin ang karapatan upang magdesisyon ngayon na isa na siya sa mga disipulo ninyo. Ngunit hindi nasiyahan ang Demon Lord sa sinagot nito.
Kumawala ang isang madilim na aura mula sa Demon Lord at sa matalim at maautoridad na tono, sinabi niya, pinuno ng Demon Sword Family, kailangan ko ba itong itanong sa'yo ng pangalawang beses? Napakunot ang noo ni Ji Wunwei sa tindi ng energy wave na nagmula sa galit na Demon Lord, samantalang si Hajen naman ay matalim na nakatitig lang sa kaharap, nakaabang din sa isasagot nito. Nauutal na sinabi ni Ji Wunwei, tila walang mukhang may haharap sa Demon Lord, humihingi po ako ng kapatawaran. Ngunit sa pagkakataong ito, inulit nga ng Demon Lord ang kanyang katanungan, so papaano mo nga gustong ayusin ito? Sumagot ka. Natahimik si Ji Wunwei dahil hindi niya alam ang kanyang isasagot. Sinusubukan niyang itanong sa sarili, ano kaya ang iniisip ng Demon Lord? Ngunit napagtanto niya na walang saysay ang subukang unawain ang mga intensyon ng Demon Lord. Sinabi ni Ji Wunwei, tinatanggap ko na nakagawa siya ng isang karumal-dumal na krimen, ngunit anak ko pa rin siya. Tanging ang mga magulang lamang ang may kakayahan na magpatawad sa kanilang anak. Lumunok siya at saka nagpatuloy, Saiyan Paman, ako. Ako ang pinuno ng Demon Sword Family. Kaya naniniwala ako na dapat lang na mas maging mahigpit tayo sa sitwasyong ito. Kaya naman, nais ko na mapatawan siya ng karampatang parusa, karapat-dapat para sa krimen na ginawa niya. Tinanong siya ng Demon Lord, yan ba talaga ang tunay na nais mong mangyari? Kagatlabi namang sumang-ayon si Ji Wunwei. Kahit na nagsusumigaw ang kanyang puso at hinagpis bilang isang ama, nang ibabaw ang bigat ng kanyang tungkulin kaya alam niya na ito ang tamang gawin. Dito ay nakontento na ang Demon Lord, at sinabi, nauunawaan ko. Gaya ng sinabi mo, ang batang iyon ay idineklara ko na bilang disipulo ko at wala na siya sa poder mo. Ibig sabihin hindi na siya sakop ng iyong autoridad. Ngunit wala rin akong planong baliwalain ang mga sinabi mo. Ang ikawalong disipulo ng kulto, ako na ang baalang magparusa sa kanya. Pagkatapos ay inilapag ng Demon Lord ang bote ng espesyal niyang alak. Ang alak na ibinigay niya rin kay Hajen. Ito ang pinakamataas na kalidad ng alak at isang gantimpala ng Demon Lord sa mga kinalulugdan niya. Ibinigay niya ito kay Ji Wunwei. Aniya, kunin mo ito. Mapagpakumbabang sagot ni Ji Wunwei, nagpapasalamat ako sa habag ng Demon Lord. Ang mababang lingkod na ito ay aalis na. At nagpatira pa si Ji Wunwei sa harapan ng Demon Lord. Tumayo ang Demon Lord sa kanyang kinatatayuan at inutusan ang ikatlong batang Panginoon na sumunod sa kanya. Nang makalayo na sila ay kinompronte ng Demon Lord ang ikatlo, at sinabi, so pinuntahan mo mismo ang pinuno ng Demon Sword Family. Natigilan si Hajen at hindi makasagot. Hindi siya makaamin at hindi riniha ito magawalang itanggi dahil alam niya na kahit ikaila niya pa ito ay namang walang nakakalusot na impormasyon mula sa Demon Lord. Minabuti niyang huwag nang magdepensa at baka lalo lang itong magalit. Matalim siyang tiningnan ng Demon Lord at saka tinanong, ano ang dahilan ng pagkakasangkot mo rito? Bakit ka nakialam? Ano kaya ang gagawin ng Demon Lord sa ikatlong batang Panginoon nang malaman na tinulak niya ang pinuno ng Demon Sword Family upang umamin sa harapan ng lahat? Abangan sa susunod na kabanata.